So hello mga ka-electrical, na ito yung HBD natin na module. Okay. So ito yung magpoprotekta para hindi mag-fault yung inverter natin dahil sa high voltage pag napo-full charge nga yung battery mo, no? Especially kung maliit yung capacity ng battery mo. Okay. So ang ginawa ko ditong reconnection, no? Magre-reconnect siya is 13.4. Okay, 13.4 reconnect, nakailaw yung LED red. So dumadalo yung kuryente mula dito sa solar panel na red wire, no? Dahil dito sa relay. Then ang disconnect dito ay 14.5. Mawawala yung LED red, no? Mamamatay yung relay, madi-disconnect yung red wire. Okay, itong red wire dito natin kinuha lang sa solar panel, no? Yung isang wire lang ang puputulin natin para mag-act as switch yung relay. Okay? So once na ma-detect ng HBD natin na module, no? So ito from the battery yan, no? Battery connection yan dito sa battery ko. So yan yung reading ng battery natin, ito mismo, no? Yan. So ang reading ko sa battery is 13.6. Kaya naman naka-reconnect pa yan dahil 13.4. Then bago nga ma-disconnect, mamawala tong red light, no? Ay 14.5. So 14.5 sa LiPo4 ay almost 99% na yung battery niyan. Okay, once na ma-disconnect sa 14.5, okay, so aantayin niya muna mag 13.4 bago uli mag-reconnect yung contact nito, then magka-supply to para yung solar mo ay mag-charge uli. Okay, so yon, ganun lang ang sistema na itong HBD. Dahil nga yung mga ganitong inverter natin, no, lahat naman ng inverter, lalo na kung off-grid, no, mga ganyan, separate, hindi siya hybrid, no, ay wala siyang high voltage disconnect. Meron siyang high voltage disconnect, ang mangyayari, isa-shutdown niya yung sarili niya. Okay? Magpo-fault. So, ibig sabihin, high voltage na siya, hindi na siya pwedeng mag-produce ulit ng kuryente dahil pinotektahan niya na yung sarili niya. So yun ang pinaka high voltage disconnect ng mga inverter na ganitong setup, no. So kahit anong inverter naman, no, lalo na kung naka-separate, wala sariling MPPT, no. Bukod dun sa mga ibang aparato na na inverter na medyo may class, no. Yun ay may mga HBD, no. Pero itong ganito, kagaya nito separate, no. Once na makadetect na high voltage, mag-disconnect, mag-fault. Okay, itong aparato natin na itong HBD module, no. Ang ginawa natin, yan ang magpoprotekta para hindi mag-fault ang inverter at tuloy-tuloy ang kuryenteng ginagamit mo sa aparato mo. Dahil nga pag nagpo-fault, siyempre brown out, mawawala yung supply dito, mawawala yung display mo. Ang mangyayari, papatay mo muna yung solar panel, no. Then bawasan mo muna yung battery mo bago uli maggamit yung solar mo. So ganoon na nangyayari, no. Pero ito hindi, no. May-maintain niya yung battery mo from 99% charge while using, then mabawasan siya ng almost 5%. After 5% maubos yung sa 99% mo, ay mag-charge uli siya, no. So depende sa setting niya. So ito sa setting natin nga ay 13.4. So itong 30.4 ay nasa 80 to 90% yan. Okay. Magkaiba kasi ang rest voltage dito sa charging natin. Sa pag-charging mataas, no, 14.5. Then kapag standby na siya o rest voltage, then using, no, ay nasa 85% yung 13.4. So yan ang mismo HBD natin, no. Pakadali lang naman yan. So i-connect mo tong wire mo na red, no, puputulin mo, then lagay mo dito. So may sarili ring breaker yan, no. Then siyempre dito may on din yan sa breaker mo dito. So yan, ganyan lang naman yan. So itong dalawang wire pumunta rito sa relay, then once na magkaroon ng red light ay nakakontak yung mismong contact niyan dyan, o close, no. Then pag nawala yun, mag-o-open. So ganun lang ang sistema yan. Then ito yung battery connection, yan yung wire, no. So yan yung papunta sa battery mo, diretso sa battery mo yan, para nare-read yung battery reading niya. So yan lang naman.
ang nasi-share ko ngayon kay electrical HBD module. So pwede nyo akong i-check sa blue app, sa black app nandun nila ako TikTok,